Sabrina. Mahina at puno ng pagtataka ang boses ni Sebastian. Halos hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Naroon ang gulat, ang saya, pero kasama rin ang bigat ng nakaraan na halos hindi na niya nais balikan. Bakit nakuha nito na iwan siya at magpanggap na patay? Bago pa man makapag-isip si Sabrina ng sasabihin, naputol ang kanilang tahimik na komprontasyon nang marinig nila ang boses ni na Calvin at Caleb. Mommy! Sabi po ni Papa Ram, pumunta daw tayong... Ngunit natigilan si Caleb nang mapansin niya si Sebastian. Sa isang iglap ang dating kasiyahan sa kanyang muka ay mapalitan ng pagtataka. Hindi marahil inakala ng bata na makikita nito ang isang taong kamukha nito. Sumulyap si Ram kay Sebastian at kitang-kita sa kanyang mga matang matinding gulat. Parang huminto ang oras para sa kanilang lahat. Habang dahan-dahan nilang sinasalubong ang sitwasyong hindi nila inaasahan. Biglang sumamyong malamig na hangin. Tumama ito sa kanilang mga balat at tila mas nagpatingkad sa tensyon ng paligid. Papa Ram, sino po siya? Inosenteng tanong ni Caleb habang nakatingin kay Sebastian. Habang si Calvin naman ay tahimik lang. Hindi agad nakapagsalita si Ram. Napatingin siya kay Sabrina, naghahanap ng kasagutan. Alam niyang darating ang araw na ito. Pero hindi niya inaasahan na mangyayari ito ng ganito kabilis. Tila natagpuan na sila ng kanilang nakaraan. At wala nang paraan para takasan pa ito. Sabrina, ulit ni Sebastian. Ngayon ay mas malinaw na ang kanyang boses. Lumapit siya ng kaunti. Ngunit naramdaman ni Sabrina ang bigat ng mga taon at alaala sa kanilang pagitan. Nakatitig siya kay Sebastian. Hindi makapagsalita. Si Ram naman ay nakatingin kay Sabrina. Kinikimkim ang nararamdamang kaba. Hindi pa siya handa para sa ganitong tagpo. Lalo na't kasama pang kanilang mga anak. Mommy, mahinang bulong ni Caleb. Nilapitan siya ng bata at hinawakan ng kanyang kamay. Sino po siya? Bakit parang kilala mo siya? Ngayon ay napako ang tingin ni Sabrina kay Caleb. Ang inosenteng tanong ng kanyang anak ay mas nagpatindi sa bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi na siya makakapagtago pa at wala na siyang magagawa kundi harapin ang katotohanan. Ang katotohanan hindi pa niya na ipapaliwanag ng lubos sa kanyang mga anak, lalo na kay Ram. Naglakad si Ram papalapit kay Caleb, kinarga ito at saka tumingin ng diretso kay Sebastian. Ano bang ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Ram. Halatang gustong iwasan ang pag-uusap, ngunit alam niyang imposible na itong pigilan. Ram, tugon ni Sebastian, pero halata ang kaba sa kanyang boses. Hindi ko alam na nandito kayo. Hindi ko inaasahan ang pagkikitang ito. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Hindi maalis ang kanyang tingin kay Sabrina. Buhay ka nga. Tahimik lang si Sabrina. Pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Pero sa harap ng ganitong sitwasyon, tila lahat ng kanyang sinasabi sa isip ay nawawala. Hawak pa rin ni Ram si Caleb, na ngayon ay tahimik at tila naguguluhan sa mga nangyayari. Muli lumapit si Sebastian kay Sabrina. Ngunit isang hakbang lang bago ito tumigil. Akala ko patay ka na. Lahat kami inakala namin na wala ka na. Napapikit si Sabrina. Hinanda ang sarili para magsalita. Sebastian, simula niya. Ngunit mababa ang kanyang boses. Matagal na akong nawala at hindi ko na inakala na magkikita pa tayo ulit. Pero ito na ang buhay ko ngayon. Kasama ko na si Ram. Kasamang mga anak namin. Dumagundong ang mga salitang yon kay Sebastian. Parang isang malamig na hangin ang dumapo sa kanya sapagkat narinig niya ang huling pahayag ni Sabrina. Ang mga anak namin. Ngayon lalo pang tumindi ang kanyang pagtataka. Mga anak? Natin? Tanong ni Sebastian. May bahid ng kalituhan at sakit. Nagtama ang tingin ni Ram at Sebastian. Pareho silang nasa sitwasyon na hindi nila akalaing mangyayari. Pero sa pagkakataong yun, ang lahat ay nakasalalay kay Sabrina. Anak ko ba sila? Tanong ni Sebastian kay Sabrina habang ang kanyang tingin ay nakatuon sa kambal na nakatayo sa tabi niya. No, sagot ni Sabrina, bahagyang nanginginig ang boses. Anak namin siya ni Ram, ngunit tila hindi nakikinig si Sebastian. Magsabi ka na lang ng totoo, kung ayaw mong dumaan pa tayo sa korte. Pananakot niya, puno ng galit at pagkabahala. Ang ideya na maaaring anak niyang mga bata ay tila sumasabog sa kanyang isipan. Tumigil ka na nga, Sebastian. Guguluhin mo lang ang isipan ng mga bata.
Awat ni Ram. Nag-aalalang tinitingnan ng mga bata na naguguluhan sa kanilang paligid. Ano pong nangyayari dito? Tanong ni Caleb. Lumapit kay Ram at humawak sa kanyang braso. Bakit po parang galit ka, Papa? Nilukob ng selos ang puso ni Sebastian dahil alam niya sa kanyang sarili na siya ang tatay ng mga batang ito. Pinalabas nilang patay na si Sabrina para magsamang dalawang ito? Wala yan, anak. Nag-uusap lang kami ng mga matatanda, sagot ni Ram. Subalit alam niyang hindi sapat ang paliwanag na yon. Hindi ito tamang paraan, Sebastian. Patuloy ni Ram. Huwag mo silang isasangkot sa gulo natin. Ano bang gusto mong mangyari? Pagsisihan ng nakaraan? Magpakaabogado tayo sa mga bata? Muling bumaling si Sebastian kay Sabrina. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Hindi mo ba kayang aminin na akong tatay nila? Hindi ko alam kung nagkamali ako sa lahat ng ito. Kung sila man ang mga anak ko. Gusto kong malaman ng totoo. Tama na, Sebastian. Matigas na sagot ni Sabrina. Wala tayong mapapala sa pagtatalo na to. Anong gusto mong mangyari? Isang buhay na puno ng galit at sama ng loob. Nakita ni Ram ang mga mata ni Sabrina, puno ng takot at determinasyon. Kung gusto mong makipagtalo, nandito ako. Pero ang mga bata ay wala sa usapang ito. Sabrina! Naroon na si Raquel. Galit na galit ito. Tigilan mo ng pang-aakit sa asawa ko. Susugod sana ito subalit napigilan ni Sebastian. Asawa mo? Ha? Kaya pala, 5 taon nang nakakaraan. Nang pasahan mo ko ng larawan yung dalawa na walang saplot habang asawa ko siya. Yan ang dahilan. Kaya kita iniwan, Sebastian. Pinagtulungan ako ng Raquel na yan at ng mama mo. Bulyaw ni Sabrina dito. Ngayon nananahimik na kami. Gaano kakapal ang mukha niyo para sugurin kami? Dahan-dahang nilingon ni Sebastian si Raquel na noon ay takot na takot. Hindi! Hindi yan totoo. Sinasabi niya lang yan upang mapagtakpan ang kanyang kalantian. Humawak si Raquel kay Sebastian. Maniwala ka, mahal. Wala akong alam. Totoong sinasabi ni Sabrina. Minaltrato siya ng mama, kaya siya lumayas. At ang pagkamatay ni Sabrina na nalaman mo ay pakana din nila. Sabi pa ni Ram. Shut up! Hindi mo lang matanggap na si Sebastian nang mahal ko. Kaya ka nagkakaganyan. Duro ni Raquel kay Ram. Matagal na akong nakamove on sa'yo, Raquel. At tama lang na hindi akong pinili mo. Dahil para lang akong kumuha ng bato na ipupukpok sa aking ulo. Sagot ni Ram dito. Nanlaking mga butas ng ilong ni Raquel sa labis na insulto. Anong karapatan mong sabihan ako ng ganyan? Susugurin sana nito si Ram, subalit maagap si Sebastian. Mahiya naman kayo sa mga bata. Nakikita nila kung paano kayo umaarte. Wala man lang kayo mga kahihiyan. Nakikita ng mga bata mga ginagawa nyo. Saway ni Ram kina Sebastian. Iuwi mo na nga yung asawa mo, Sebastian. Oops, hindi pa naman legal. Kapal ng mukha mo? Nagwawala na si Raquel. Tama na, nakakahiya ka. Saway ni Sebastian dito. Pinagtitinginan na sila sa simbahan. Nakalikha sila ng komosyon. Umalis na kayo. Taboy ni Sabrina kina Sebastian. Babalikan kita, sabi ni Sebastian kay Sabrina. Kita mo na? Kita mo? Babalikan mo pa talagang babaeng yan? Iritang-irita si Raquel. Tumigil ka na. Kinaladkad ni Sebastian si Raquel paalis ng lugar na iyon. Kailangan malaman niya sa kanyang ina ang totoo. Hindi siya makakapayag na palagpasin ang bagay na ito. Isinakay na niya sa kotse si Raquel. Tumigil ka na! Kung hindi, iiwanan kita dito. Pananakot niya kay Raquel. Agad naman itong nanahimik pagkasabi niya ng mga katagang yon. Kailangan naman niya makausap ang kanyang ina. Kailangang malinawan ng lahat. Habang nagmamaneho si Sebastian, tahimik na umiiyak si Raquel sa tabi niya. Hindi niya alam kung paano niya haharapin ang galit at duda na nararamdaman ng asawa. Puno ng tensyon ang loob ng sasakyan. At wala ni isa sa kanilang nagsalita. Habang binabaybay nila ang daan patungo sa mansyon ng pamilya ni Sebastian. Pagdating nila sa mansyon, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Sebastian. Agad siyang pumasok sa loob, hinahanap ang kanyang ina, si Marcela. Sinundan siya ni Raquel, tila natatakot sa posibleng magiging resulta ng pag-uusap na ito.
Nakita niya si Marcela na naglalakad palabas ng silid. At agad niya itong hinarap. Ma, kailangan nating mag-usap. Ngayon din. Madaling sabi ni Sebastian, bakas ang galit at pagkadismaya sa kanyang boses. Anak, ano bang nangyayari? Tanong ni Marcela. Tila nagtataka ngunit bahagyang naiilang. Ano tong naririnig kong kaguluhan? Alam mo kung anong tinutukoy ko, ma, sabi ni Sebastian. Halos sumabog na ang galit. Si Sabrina, ang mga bata, lahat ng ito. Sinungaling ka. Alam mong buhay si Sabrina at tinago mo ito sa akin. Natigilan si Marcela ngunit hindi siya nakapagpigil at nagpatuloy sa pagtatanggi. Sebastian, hindi mo naiintindihan. Ginawa ko ito para sa'yo, para sa ating pamilya. Para sa akin? O para sa'yo? Sagot ni Sebastian, tila nawawala na ng pasensya. Kahit anong rason mo. Pinahirapan mo ang buhay ko at ni Sabrina. Tinakasan niya ako dahil sa inyo. Pakiusap, Sebastian, hayaan mong ipaliwanag ko. Sagot ni Marcela. Sinusubukan pang kontrolin ang sitwasyon. Anong ipapaliwanag mo? Singhal ni Sebastian. Hindi mo ba naiintindihan? Ang ginawa niyo ay mali. Sinira niyong buhay namin. Nakaharap si Raquel sa kanila, tahimik ngunit puno ng takot sa mga mata. Alam niyang bahagi rin siya ng kasalanang ito. Ngunit ang totoo, higit pa roon, ay natatakot siyang mawalan ng lahat ng kanyang pamilya, ng kanyang asawa. Wala akong alam sa lahat ng ito, Sebastian. Pilit na sabi ni Raquel, nakikiusap na hindi siya masama sa galit ni Sebastian. Huwag mo akong isama sa kasalanan ng mama mo. Raquel, huwag kang magsinungaling. Mahinahong sabi ni Sebastian, ngunit bakas ang sakit sa kanyang boses. Kahit hindi mo sabihin, alam kong may alam ka. Alam mong buhay si Sabrina at tinago mo rin ito sa akin. Napatingin si Raquel kay Marcela. Tila umaasa na magtatanggol ito sa kanya, ngunit nanatiling tahimik si Marcela. At doon na unawaan ni Raquel na wala nang sasalo sa kanya. Anak! Muling nagsalita si Marcela. Tila nagbabago ang tono. Ginawa ko lang ito para protektahan ka. Alam kong si Sabrina ay hindi magiging tamang asawa para sa'yo. Kaya ako ginawa yon. Hindi mo dapat malaman ang totoo. Protektahan ako? Natatawat na iinis na sagot ni Sebastian. Prinotektahan mo ba ako? O sarili mong interes? Hindi mo ba naisip ang sakit na dinanas ko nang mawala siya? At ngayon, nalaman kong buhay siya. At may mga anak kami. Anak, hindi ko alam na magkakaroon kayo ng mga anak. Sagot ni Marcela. Umaasang may konting pangunawa si Sebastian. Ngunit hindi na nakinig si Sebastian. Wala na akong pakialam sa mga paliwanag mo, Mama. Sisiguraduhin kong hindi mo na magugulo pa ang buhay ni Sabrina at ng mga bata. Biglang bumuhos ang luha ni Raquel. Sebastian, huwag mo akong iwan. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na aabot tayo sa ganito. Bumalik ka na sa bahay, Raquel. Malamig na sabi ni Sebastian. Magpapasya ako pagkatapos kong makausap si Sabrina. Pero ngayon, kailangan ko munang alamin kung paano itutuwid ang lahat ng ito. Nang magtangkang magsalita si Raquel, iniiling ni Sebastian ang kanyang ulo. Tila nagsasabing tapos na ang usapan nila para sa araw na yon. Tumalikod si Sebastian at lumabas ng bahay. Iniwan si Raquel at Marcela na nagkakatinginan. Hindi malaman ni Raquel kung magagalit o maiiyak siya. Naramdaman niya na parang unti-unti nang nawawala sa kanya si Sebastian. At wala siyang magawa upang pigilan yon. Samantala, si Sebastian ay bumalik sa kanyang sasakyan at nagmaneho papunta kay Sabrina. Hindi siya mapakali. Mga tanong ang umaaligid sa kanyang isipan. Paano niya haharapin si Sabrina? Paano niya ipapaliwanag ang lahat na nangyari sa kanila? At higit sa lahat, paano niya masasabi sa mga bata na siyang kanilang tunay na ama? Gabi na, dala ng sama ng loob nagtungo muna siya sa isang bar upang ilabas ang sakit na nararamdaman. Sobrang lungkot niya, naiisip niya na kung si Sabrina ay hindi umalis, hindi sana sila nagkahiwalay. Malapit na siya sa lugar kung saan niya natagpuan si Sabrina. Agad niya itong ipinagtanong-tanong sa mga naroroon. Ang hindi niya alam ay ang panganib na susuungin niya. Nakatanaw si Raquel kay Sebastian sa malayo. Nakakita siya ng grupo ng kalalakihan, tinawag niya ang mga ito.
Agad naman siyang nilapitan. Wow, ang ganda, sabi ng mga ito sa kanya. Bibigyan ko kayo ng tigli 5,000 piso. Gulpihin niyo lang ang lalaking yon. Itinuro niya si Sebastian. Ha? Bakit? Takang tanong ng mga ito. Asawa ko siya. Niloloko niya ako. May kabit siya dito. Inis niyang sabi. Pero ito ang plano. Halos lumuwa ang mata ng 4 na kalalakihang yun sa inilatag niyang plano. Waring hindi makapaniwala sa kanyang nais mangyari. Bitiwan niyo ako! Sigaw ni Raquel habang hinuhubaran ng mga lalaki sa tabi. Sebastian! Tulong! Napalingon si Sebastian sa pinanggagalingan ng tinig na yon. Si Raquel. Nataranta si Sebastian nang marinig ang sigaw ni Raquel. Tumindig ang malahibo sa kanyang batok at agad niyang hinanap ang direksyon ng tinig. Sa likod ng isang abandonadong bodega, nakita niya ang 3 lalaki na pinapalibutan si Raquel. Hinuhubaran ng mga ito at pinipwersa. Nagtatalo sa loob ni Sebastian ang kanyang isip. Lalapitan ba niya ito o magpapanggap na wala siyang nakita? Bitawan niyo siya! Sigaw ni Sebastian. Nagtagumpay ang konsensya sa kanyang pagdadalawang isip. Agad siyang nagmadaling tumakbo. Kinuha ang bakal na tubo na nakita niya sa tabi ng bodega. Nang maramdaman ng mga lalaki ang kanyang presensya, mabilis silang napalingon. Hindi nila inaasahan ang pagdating ni Sebastian, kaya't sandaling nagkaroon ng pag-aalinlangan. Sinamantala ni Sebastian ang pagkakataong yon. Walang sinayang na oras. Pinalo niya ng tubong isa sa mga lalaki sa likod, sapat para mapatumba ito. Nang makabangon ang ikalawang lalaki, umatake ito kay Sebastian, ngunit mabilis ang naging galaw niya. Naagaw niya ang patalim na hawak nito at tinulak palayo ang lalaki. Sa puntong yun napansin ng huling lalaki na hindi nila kayang labanan si Sebastian, kaya mabilis na nagtakbuhan ng dalawa. Iniwan ang kasama nilang bumagsak na at hindi na gumagalaw. Hinihingal si Sebastian habang lumingon siya kay Raquel.